Nang maibalik na sa Hebron si Abner, tinawag ito ni Joab sa may pintuan ng lungsod, at kunwari mag-uusap lang sila ng sarilinan. Dito niya isinagawa ang paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niyang si Asahel. Sinaksak niya sa tiyan si Abner, at ito'y namatay. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, "Ako at ang aking kaharian ay walang sagutin sa harap ni Yahweh sa pagkamatay ni Abner. Dapat itong panagutan ni Joab at ng kanyang sambahayan. Ang kanyang sambahayan sana'y huwag mawalan ng mga baldado, may sakit na tulo, sakit sa balat na parang ketong, mapapatay sa labanan, o mamamatay sa gutom." Ngunit sa ganoong paraan, ginantihan ng magkapatid na Joab at Abisai si Abner dahil sa pagpatay nito kay Asahel sa labanan sa Gibeon. Iniutos ni David kay Joab at sa lahat ng kasama nito na punitin ang kanilang mga damit at magsuot ng panluksa bilang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abner. Pati ang Haring David ay nakipaglibing din nang si Abner ay ilibing sa Hebron. Umiyak ng malakas ang hari at ang mga taong bayan. Ganito ang awit pagluluksa ng hari. "O Abner, dapat ka bang mamatay gaya ng isang tulisan? Ikaw naman ay malayat, walang gapos ang mga kamay. Mga paa mo namay hindi natatanikalaan. Ngunit ikaw ay namatay sa kamay ng mga tampalasan." Pagkarinig nito'y muling tumangis ang mga tao. Hinimok nila si David na kumain kahit bahagya. Ngunit sinabi nito, "Isinusumpa kong hindi ako kakain kahit ano hanggat hindi lumulubog ang araw." Ang mga tao'y sumang-ayon sa nakita nilang ginawa ni David, sapagkat ito'y nakalugod sa kanila, tulad ng iba pang ginawa ng hari. Noon nalaman ng buong Israel na walang kinalaman ng hari sa pagkamatay ni Abner. Sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, "Hindi ba ninyo nalalamang isang dakilang pinuno ang nawala ngayon sa Israel? Kahit na ako'y hari, nanliliit ako at kinikilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Zeruias. Hindi ito maaatim ng aking kalooban. Parusahan nawa sila ni Yahweh."